Ang Lakers ngayon merong 16-9 record sa road games nila. Dalawang win streak na ang hawak nila ngayon sa apat na magkakasunod na game mula dito sa Mavericks at Chicago Bulls. Meron pa silang 6 na games na lalabanan mula sa road games. At dito mismo kontra sa Cavaliers na top 5 team sa East, masusubukan na agad itong Lakers. Dahil ang Cavaliers ngayon sobrang ganda ng record mula sa assist at shared offense, meaning na malakas sila pagdating sa ball movement at rotationing mula sa mga role player, star at bench nila na pwedeng maging disadvantage nga raw sa Lakers, lalo na kung sa game na to mismo magpakita na naman ang Lakers ng struggle sa defensive end nila, lalo na sa paint at rim protection. Yan din talaga kasi yung problema sa Lakers, yung inconsistent nilang depensa, lalo na kapag katapat nila yung mga elite team. Madalas pa ngayon na ang Cavs nakakapagbigay din ng strong defense sa game, depende sa matchup at rotation nila, lalo ngayon na hawak nila ang home games. Yan yung advantage pa na isa para sa Cavs. Plus mas balance pa ang team offense nila ngayon katulad nung last season pa. Kahit walang superstar o scoring explosion tulad ng Lakers, mas consistent ang Cavs pag-produce ng points mula sa maraming players nila. Malakas ang contribution mula sa bench hanggang sa mga role player. Malakas sila sa 3-point shooting at mas efficient at controlled yung offense nila that keeps them competitive. Yan mismo yung nakikita. May game record na nag-dominate ang Cavaliers kontra dito sa Lakers last season, 122-110. Panalo ang Cavs dyan. May victory din naman ang Lakers sa blowout wins nila mula 116-97 na mismong nagpapakita nga raw ng mas maayos na numbers at team defense ang Lakers kontra dito sa Cavs last season. Sa all-time record naman, ang Lakers merong 70-50 record kontra dito sa Cavaliers. Medyo mahaba pa ang hahabulin ng mga yan. Si Mitchell ang consistent na offensive contributor mula sa 30 plus points per game nito. Siya ang top scorer ngayon ng Cavs na nagbibigay talaga ng malaking high scoring na pwedeng magpahirap nga araw sa Lakers. Isa pa, si Garland ang secondary scoring. Mataas ang assist output na ginagawa ngayon nito sa Cavs. May dalawang elite big man pa yung mga to mula kay Mobley at Jarrett Allen na kailangan nga raw talagang tapatan ng Lakers para maiwasan ang mismatches sa paint. Ang Lakers sa scoring, wala naman talagang problema dahil kayang-kayang sabayan yan nitong si Luka at LeBron. Scoring offense talagang mataas yan kontra dito sa Cavs. Wag lang aalatin. Si Luka kayang mag-provide ng 40 plus points sa game plus scoring support at veteran presence nitong si LeBron. Yan yung advantage. Yan talaga ang nakikita nga raw na magbibigay rin ng malaking opportunity para sumabay sa scoring output na binibigay ng Cavs dyan. At isa pa, yung bagong report kay Reeves na possible na nga makabalik to kontra Cavs na magbibigay yan ng malaking scoring support para dito kay Luka at LeBron. Lalo na kung gumana nga raw agad yan sa pagbabalik niya at hindi bigyan ng restriction nitong si JJ Redick. Ngayon, yan yung nakikita na paniguradong mas magiging unpredicted pa ang team offense ng Lakers kung babalik itong si Reeves. Isa lang naman talaga ang problema ng Lakers, consistent na defensive effort mula sa perimeter at paint, lalo na sa transition defense na talagang nagiging malaking problema ng Lakers sa nangyayaring laban nila. Mas kailangan nga raw talaga ngayon ng mas matinding hustle mula kila Smart, Laravia at Bando, plus yung inaasahan talaga dyan ng Lakers na performance dito kay Ayton mula sa interior nila. Yan ngayon ang nakikitang dapat gumana, lalo na ang Cavs merong mga dominanting center na nagpe-perform ng maayos. Mas maayos na balanced team scoring at strong inside presence kahit sa outside nagdo-dominate ang mga to. Malaking advantage para sa game ng Cavaliers yan. Kaya nakikita na kailangan maging consistent at magpakita ng matinding hustle at effort talaga ang Lakers mula sa team defense at rim protection. Ang pagbabalik ni Reeves, malaking impact naman talaga sa Lakers offense pero hindi ito yung solusyon sa problema. Kailangan ng Lakers ng consistent na depensa. Yan ang nakikita. Kaya nga ang best case na sinasabi ko talaga sa pagbabalik nitong si Reeves, yung mas magiging fluid at unpredictable na Lakers offense kontra ngayon sa Cavaliers dahil malaki ang scoring support na kayang ibigay nitong si Reeves sa kombinasyon ni Luka at LeBron pero hindi ganun kataas ang team defense na mabibigay niyang support sa pagbabalik niya.